mag-baptize ng ganito kadami mga believers in just a day? Ano po, at ano kaya yung sikreto nila kung bakit po sila ay mabilis mag-increase? Alam niyo po, sometimes we are just doing pero we are just doing something, pero alam niyo po yon, kulang pa rin yung ating ginagawa. Minsan kasi ang tingin natin sa ating mga sarili, kapag busy na tayo sa ating ministerial work, ay okay na ito. Kapag ka tayo marami ng ginagawa, ay goods na ito, nakalulugod na ito sa Panginoon, etc., etc. But we don't realize or we don't know na sa bawat ginagawa po natin, may mga sikreto yan eh. Di ba? Kumbaga, kung ayaw nating mahirapan, eh meron namang sikreto yan. Di ba? Kung ayaw nating mahirapan, meron namang secrets for us to do the work of the Lord easily. Yung nga yung sinasabi ko, eh bakit naman ako magtatrabaho ng napakahirap kung pwede ko namang pagaanin? Di ba? What is the sense of working hard if we can work to the Lord easily pero productive? Nagigets po natin? Kaya nga lagi kong sinasabi, it is better to work wiser than harder. Ano po, mas maganda yung maging matalino ka na lang sa paggawa mo sa Panginoon kaysa po yung nagpapakapagod ka. 'Di ba? Many people they are targeting many. Ano po, which is kanina na-realize natin or kanina doon sa pag-aaral natin ng planters, ano po sa aking mga pastor at mga planters, na pag-aralan natin doon na may mga pagkakataon na nagpa-fluctuate or bumabagsak yung ating attendance, no? Dahil depende 'yon sa kung sino, ano at paano sila dinadala ng Panginoon. 'Di ba minsan gustong-gusto natin na dumami na kaagad tayo, pero bakit hindi tayo nagmo-multiply? Not because you are not working, not because you are not doing anything. Ano po, but because it is not the time that the Lord has given for you, ano po, to expand more. Minsan ginugusto natin yung expansion pero ayaw natin na tayo ay nadi-deeper muna. Sabi nga, it is better to go deeper than going wider. Minsan gusto natin magpalawak na kaagad ng sakop. Eh wala nga tayong resources. Wala nga tayong 'di ba minsan ganun tayo, gusto natin kaagad, the Lord says this, ang lalayo ng mga inilalagay sa atin, walang problema doon. But the question here is, what about the resources? Yung ba resources natin ay tugma doon sa pinapagawa ng Lord sa atin? Kasi everything will go smoothly kapag yun po ay pinapagawa sa atin ng Panginoon. Kaya it's better to be wise, ano po, in everything that the Lord has given unto us. Ano po, sinabi naman ng Panginoon na be a good stewards of whatever God has entrusted in you. Diba? Kung ano po ang pagkatiwala sa atin ng Panginoon, maging good steward tayo. And isa yun sa sekreto ng mga disipulo before. Naging good steward sila. Diba? Si Peter, hindi naman siya naghangad ng maraming tao agad eh. Diba? Si Peter, ang hinangad niya ay matuto siya. Ang hinangad niya ay magpakorek siya sa Panginoon. Ang hinangad niya ay magpalalim sa kingdom ni Lord. Diba? Dumating sa point na lahat naman sila ay nakikinig kay Lord. Pero alam niyo ho ba, na kahit po tayong lahat ay nakikinig dito, nakikinig kayo kay Pastor Carl, hindi po tayo lahat pantay-pantay ng lalim. Hindi tayo pantay-pantay ng depths. Hindi tayo pantay-pantay ng pagkalalim pagdating sa ating pananampalataya at sa ating pagsaserve kay Lord. 'Di ba? Look at 8 people of God na even the apostle, they are not the same. Lagi ko nga sinasabi sa inyo na ang pagmamahal ni Lord pantay-pantay, pero ang tiwala niya hindi. Nagigets po ninyo? Maybe you are loved by God, but do God trusted you? Di ba, pinagkatiwalaan ba tayo? Di ba? Pastor, syempre, pinagkatiwalaan ako ng Panginoon. Di ba? When God given you something, ano po, to be faithful of, ano po, laging sinasabi ng Panginoon na kapag binigyan tayo ng Panginoon ng something that will lead to us to be faithful, lagi po yung may fruits, lagi po yung may multiplication, lagi po siya may dinadagdag sa ating buhay. Nagigets po ninyo mga kapatid. Ano po? Hallelujah. So God wants us to understand na there is always a secret in everything. Di ba minsan nagtatanong tayo, Pastor Carl, paano po dumami yung ministry mo? Simple lang. Ano po, simplihan mo lang. Di ba? Nakita niyo ho ba ako na grabe mag-invite? Nakita niyo ho ba ako na sobra-sobra po ako magkandara pa para sa mga tao? Hindi. Because that is the thing that I learned. Even nung ako po ay nagbe-business. Sabi ko dati, yung tita ko, kapag kasi ay nagbe-business, hinahabol niya yung mga customer. Pero ako, hindi ako naghahabol ng customer. Customer ang naghahabol sa akin. Not because masarap yung tinda mo, not because you have a pleasing personality,
but because you have a strategy. Ano po, ang ginagawa ko dati, pagpatak ng 6:00 ng hapon, wala na akong tinda. Diba? Kahit na meron pa, wala na. Ano po, hindi dahil gusto ko po ng benta o hindi dahil hinahabol ko yung benta. Wala na, because gusto ko na matuto sila na sila po ay sumunod. Ano, according to what I want. According to what the Lord has given to me. So, lagi ko sasabihin sa kanila, nako, pasensya na po, wala na po akong tinda. Bukas na naman po kayo magpunta at agahan ninyo. So, dumarating sa pagkakataon kasi na may mga moments na ako po ay nagtitinda, and then sa pagtitinda na yon, ang dami ng mga patay na oras. Walang customer, ganyan. So, ang ginagawa ko, what if I do this strategy? Paagahin ko na lang yung mga customer. No? Kaysa ako magantay hanggang hating gabi, sila na lang magmaaga. 'Di ba? Para ako'y makapag-rest at para ako'y makagawa pa ng maraming bagay. 'Di ba? Kaya kapag dating ng hapon, 7:00, 8:00, alam niyo po, minsan nakakagala pa ako. Minsan nakakasama ko pang kumain yung pamilya ko. 'Di ba po, ang tawag doon pagiging matalino, ang tawag doon ay pagiging wise. Nagigets po natin, mga kapatid. So that is the secret of the disciple as well. Ano po, hindi naman sila laging nasa mga tao. Nakita niyo ba si Peter na lagi po siya nasa harapan ng mga tao? Sino ang laging kasama ni Pedro? Sino laging kasama ng mga apostoles? At sino rin ang laging kasama ni Jesus? Mga tao ho ba? 'Di ba, mga unbeliever ba? Mga believer ba? 'Di ba, merong privacy si Jesus. Kaya nga sila kumukuha or pumupunta sila sa isang bahay. May mga bahay doon na nililid ang Panginoon para kanilang tuluyan. Kasi kailangan nila ng privacy. Because there is something na pinag-uusapan nitong mga apostol at si Jesus na hindi dapat alam ng kanyang or ng ibang mga believers or ng ibang mga tao. 'Di ba, katulad ng sinasabi ko na nagtuturo ako in this discipleship, but there is difference doon sa tinuturo ko in pastoral. There is difference sa itinuturo namin in SFM. Nagigets po ninyo? Are you with me, people of God? Am I talking to somebody? Hallelujah. So that is the disciples' secret in spreading Christianity. Ano po, ang simple lang naman ang sinabi ng Panginoon ay be the light. Hindi naman sinabing be the speaker. Di ba? Maging ilawan ka. Hindi naman sinabi ng Panginoon maging speaker ka. Minsan, tayo po ay masyado na tayong maboka. Masyado na tayong mabunganga pagdating sa ibang tao. But we neglected to be the lights. Ano po? Katulad nga ng lagi kong, katulad nga ng isang nagtutunan ko na na-share ko na sa mga pastors, ano po, na totoo at tama yung sinabi ni Tete Lastay one time. Ano po, sabi niya, alam niyo po ba na there is that there is 4 gospel in the Bible, but we are spreading not just 4 but 5 gospel, and that is you. Ano po? There is Matthew, John, Luke, di ba? Hallelujah, Jesus. But there is also you. Ikaw din po ay living gospel. Kaya nga sabi ng Panginoon na He needs a living sacrifice. Dahil hindi po pwede na ikaw po ay hindi maging ilaw. 'Di ba? Paano tayo magiging sa Panginoon? 'Di ba? Sabi nga ng Bible na we need to be decent and in order. No, kailangan maging decent tayo sa lahat ng ating kinikilos, meaning maging professional ka. Maging professional ka sa lahat ng kinikilos mo. Alam nyo, nung nabasa ko itong verse na ito, sabi ko, Lord, kailangan pala maging professional, hindi pala kailangan maging garapal. Many Christian, many so-called anointed people of God, they are garapal pagdating sa ibang tao. Diba, basta na sila makapagsalita, basta na sila makapagganito. Diba, kasi, ito kasi yung rebuke na alam ko, ito kasi yung ganito, open rebuke is better than secret love, but the Lord commanded us in Corinthians to be decent and in order. Ano po, katulad nga ng laging sinasabi, or katulad ng sinabi ni Tatay Bishop, noong July 25, ang mga tao sa paligid natin ay very legalistic. Kapag masyado ka maboka at masyado kang palengkera, baka dumating ang panahon na hanapan ka na nila. Bakit? Ordained ka na ba para magdadaldal? Bakit? Graduate ka na ba ng Bible school? Saan ka ba nag-aral? Ano bang pinag-aralan mo? 'Di ba? Tayo yung mapapahiya kasi wala tayong ma-share or wala tayong masasabi kung saan ba tayo nag-aral. 'Di ba? Kaya nga sabi ni Tatay Bishop, at saka yun din yung na-share ko na this is another journey. This is a new journey. Kasi bakit? Pinasok na rin natin yung legal na buhay. At kung magbabasa po kayo ng poemen, sa likod may nakalagay doon, ang legal na buhay ng mga pastor.
Alam niyo ho ba na bilang isang pastor, importante po na tayo po ay lumalakad sa legal? Kasi kung hindi legal ang ating church, ay illegal ka. Di ba? Kaya nga before, lagi kong sinasabi sa kanila, noong time na ang WTJR ay hindi pa po nakaregister sa SEC, lagi kong sinasabi sa kanila, wag na wag na wag na wag ninyo akong ipapahiya at wag na wag kayo makikipag-involve sa trouble ng ibang mga church. Kasi baka dumating sa point na hanapan tayo ng legalities, wala tayong maisasabi. At baka pare-pareho tayo makita doon sa bilangguan, nakakulong tayo lahat. Paul yan, sasabihin mo, persecution. Di ba, demonyo yung mga yan. Di ba? Sometimes, hindi naman po demonyo ang ating kalaban. Yun po ay ang ating mga sariling isipan. Marami na rin po ako nakilalang ganyan. Hindi na natin kailangan magpa-register. Bakit sila Peter? Bakit nasa 2,000 years ago ka ba? Di ba? Bakit nasa 1951 ka ba? Bakit nasa 1980s ka ba? Na nagsisimula pa lang ang lahat ng yan, walang BIR, walang maghahabol sa iyo na SEC. Hallelujah. Are you with me, people of God? Hello? Come on, people of God, let us understand this. And that is the secret of the disciples. Even the disciple, they are paying taxes. Naalala niyo po yung moment na hinahanapan sila ng tax. Kung bakit sinabi ng Panginoon na ang kay Caesar ay kay Caesar, ang kay Jesus ay kay Jesus. Kasi bakit? Because we need to be in this matter. Di ba? Kailangan yun. Di ba? Kaya nga sabi ni Jesus, sige, pumunta ka doon sa isda. At makikita mo sa bunganga ng isda na may mga gold doon at bayaran mo. Bayaran mo yung tax natin. Diba? You know what, people of God, in the constitutional law, meron tayong tinatawag na tax exemptions. Lahat ng church ay may tinatawag na tax exemptions. Pero kapatid, kapag tayo may sariling lupa, kapag tayo may sariling building, may kotse, and everything, meron nung tinatawag na tax yan. May tinatawag na holding tax yan. Nagigets po natin? And we need to understand that, people of God. That is the secret of the disciple. That the disciple secret is not just the Christianity. Hindi lamang po puro spiritual ang buhay. Hindi lang palaging tayo ay spiritual. Hindi lang palaging vision. Hindi lang palaging healing. Hindi lang palaging deliverance. Sometimes we need to understand that we need to be decent and we need to be in order as well. Nagigets po natin? So let us open our Bible in Acts chapter 4, verse 32. Let us open our Bible in Acts chapter 4, verse 32. Thank you, Jesus. Acts chapter 4, verse 32. Hallelujah. And it says, all the believers were one in heart and in mind. No one claimed that any of their possessions was their own, but they shared everything they had. Diba? So simple. Ang sinabi ng Panginoon dito, all the believers were one in heart and in mind. Ay tayo ho ba? Nakikiisa ho ba tayo doon sa puso na inilalagay sa atin ng Panginoon? Kaisa ho ba namin kayo to win soul, to train soul, to join soul, and to release them? Hallelujah. Diba, kaisa po ba tayo ng mind? Ang mind po ba natin ay maitaas ang Panginoon o maitaas lang ang ating sarili or maitaas ang so-called ministry na meron tayo? Diba? Ang mind ba natin ay magkaroon tayo, diba? Lagi na lamang tayo, ako, or sinasabi dito that no one claimed that any of their possessions were their own. Diba? Naisip po ba natin na yung pong possessions na ibinibigay sa atin ng Panginoon, di naman natin pag-aari ito eh. Even me as a pastor, lagi kong sinasabi yan, lahat ng ating mga pag-aari, yan man po ay instrument, yan man po ay mic and everything. Diba? Kami po ay katiwala, pero hindi po yan namin pagmamay-ari. Nagigets po natin. Hallelujah. At kapag binigay na yan ng mga tao sa church, hindi po ibig sabihin nun, yan po ay pagmamay-ari nila. Ibinigay na nila yan sa church, kaya yan ay pagmamay-ari na ng church. Diba? Halimbawa, ako nag-donate, ako ng TV. Sinabi ko, ito'y para sa church na. Hindi ko na yung pagmamay-ari. Hindi na si Carl ang nagbigay nun. Huwag na nating bauin minsan kung anong ating mga ginawa para sa Panginoon. Diba? Sabi dito, no one claimed that any of their possessions was their own. Hindi na po ito pagmamay-ari natin. Ito ay pagmamay-ari ng Panginoon. Hallelujah.
At sabi dito, but they shared everything they had. Ano po, at sila po ay nagsasama-sama. Ano po, sila po ay nagtutulungan. Sila po ay nag-share ng kung ano yung meron sila. Pero you know what, people of God, pagdating po sa ating panahon ngayon, yun nga po yung sinasabi ko, na in our generation today, masyado na kasing polluted yung utak ng mga tao when it comes to legalities and everything. Ano po, and other aspect. Ano po, ang mundo ngayon, kapag ka ikaw, nakita ka ng mga tao or na-observe nila na ikaw ay si benefits ka lamang, panay-game-game ka, gusto mo ikaw lang ay tumatanggap pero ayaw mo mag-sacrifice, ayaw mo magkaroon ng burden, or wala ka talagang burdens, or sabihin na natin wala kang pake. Ano po, in this matter, ano po, at yun po ang problem. That is the problem. Bakit minsan hindi tayo dumadami? Kasi hindi tayo nakikisa. Bakit hindi tayo lumalago? Because hindi tayo nakikijoin. Hindi tayo nakikipag-isa. Ano po, doon sa pinapagawa ng Panginoon. Di ba minsan, meron tayong mga sariling agenda. Meron tayong own agenda of us. Ano po, na sinabi nga doon kanina, and everyone, ano po, one mind, one heart, one goal. Ano po, kaya i-heart check natin ang ating mga sarili. I-mind check natin ang ating mga sarili. Baka mamaya yung goal ko na ito, iba na. Baka mamaya may sarili na akong goal. Diba? Baka mamaya solo goal na ako. Hindi na ako team goal. Naging solo goal na lang. Naging solo fight na lang. Hindi na team fights. Ano po? Hallelujah, Jesus. Let us stop ourselves. Let us check ourselves, people of God. Diba? I am sharing you this because it is what makes us wise, ano po, yung ganitong paggawa natin. Imagine nyo na lang mga kapatid, binigyan ka ng Panginoon ng mga tao na tutulong at susuporta sa iyo. Yet you make them feel, ano po, pinaparamdam naman natin sa kanila na hindi po sila importante, na wala silang kwenta sa buhay natin, na hindi natin sila kailangan. Di ba? Is that a wise decision, people of God? Is that a wise decision? Ano po? Hallelujah. And you need to learn, people of God, that even the disciple, pinapahalaga nila ang bawat isa. Diba? Nung mawala pangalan si Judas, anong sinabi niya? Sino kayang gagawa ng trabaho ni Judas bilang sekretarya or bilang sekretaryo? Diba? So they ask, ano po, Lord, ano kayang gagawin namin? Pipili kami ng papalit sa kanya kasi hindi pwede na nakahang yung kanyang trabaho. Ano po, kaya kapatid, kapag nakita natin, ano po, kaming mga nasa administration, pag nakikita namin na, itong mga tao na to, hinahang na nila yung kanilang mga gawain sa amin, o sige, palitan na lang natin. Di ba? Kaysa naman maantala or kaysa naman maudlot yung pinapagawa ng Panginoon. Hayaan natin silang gumawa ng kanila kung ano man ang gusto nila. Di ba? Bahala sila sa kanilang mga buhay. Ano po, but what we are looking is the heart that are ready, that are subjected, that are one in our mind, one with our goal, one with our visions, one with our core values. Ayaw natin ng mga tao may sariling mundo. Ayaw natin ng mga tao na may sarili silang buhay. Ano po? Yung wala na silang pakialam, 'di ba? Hallelujah, Jesus. And God wanted us to understand, people of God. 'Di ba? Kapatid, maaring ngayong araw na ito, maaring many of us we are rebuked by these words. Pero take no offense, people of God. Kasi kung offended ka pa rin until now, you need to fix your heart because your heart is in trouble. Hallelujah. God wanted us to understand the secret for us to be able to spread more Christianity. Diba? Kung ikaw, ang goal mo lang lagi ay gagawa ka lang ng sarili mo lang, tingin mo naman makakaabot ka ng buong mundo ng ikaw lang. Diba? You need people. That is the reason why. Hindi po ako makakaabot ng Novaliches without Nanay Ann. I cannot go international. I cannot welcome here Nanay Grace, Sis Eds, without Nanay Yoli, without somebody that is called by the Lord. Ano po? To connect in me. Diba? Wala siguro akong idea, kung hindi ko siguro nakilala si Sis Beb, hindi ko makikilala si Ate Fab, hindi ko makikilala yung ibang team nila, hindi ko makikilala si Jane, hindi ko makikilala si Nanay Christy, hindi ko makikilala si Nanay Andrea, si Nanay Annalisa, hindi ko yung mga yung makikilala. Di ba? Without JGM. Di ba? Hindi ko makikilala sila Sis Eden. Nagigets po ninyo?
Di ba? Without Nehemiah, hindi ko makikilala yung buong team nila sa Tacloban. And that is an influence. How can I go fast kung ako po ay masyadong makasarili? Ano, paano ko bibilis kung ako ay makasarili? Nandyan yung mga tao na yan for me to be, for them to help me, to support me, yet I neglected. Yet I rejected. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, the Father will send who is for you. Don't reject them. Ano po? Hallelujah, Jesus. Di ba? At doon natin makikita, people of God, that we need to understand, ano po, that matters. Ano po, don't reject the people around you, not because you don't like them, not because you cannot socialize with them. Don't reject people because it is difficult. Di ba? Bakit sa tingin nyo, madali po kayong pakisamahan lahat? Bakit sa tingin po ninyo, madali po bang magturo sa lahat? That is very difficult. It is, for me, it is easy to follow rather than to be followed. Mas madali po ang sumunod kaysa ang magpasunod. Sa totoo lang. Hallelujah. And God wanted you to understand these people of God right now. Ano po? These secrets that I can share with you. Hallelujah. These secrets that I can share with you. Ano po? This is for you to be able, ano po, na mas mapabilis kung ano yung ministro ng pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Kay isa, dalawa, tatlo, apat man yan, di ba mapapabilis yan when you know the secrets. When you know that you need to work wiser than harder. Di ba minsan papahirapan pa natin yung ating mga sarili na magpuputak na magpuputak. Eh samantalang meron namang easiest way ang Panginoon. Di ba? Ba't hindi natin i-try? Ba't hindi natin gawin kung alin yung mas madaling bagay? For me, mas madali na sa akin or mas okay sa akin na mag-trial and error as long as, 'di ba, malaman ko kung ano yung easiest way, kung anong diskarte ang pwede kong gawin. Hallelujah, Jesus. 'Di ba, parang like for example, doon sa ginagawang brownies ni Nanay Ann, 'di ba, alam niya kung ano yung easiest way para mas magawa yun, ng mas mabilis at hindi siya mag-consume ng so much time. Ano po? 'Di ba? Minsan nga narinig ko sa kanya na sinabi niya na nagtira siya ng maliit lang na ginawa at tiningnan niya kung hanggang kailan yung shelf life. Inaral niya kung hanggang kailan ba tatagal yon at sinabi niya na umabot ito ng 1 linggo, 'di ba? Na mas matagal compared doon sa moist, 'di ba? So makikita natin, ano po, that is the secrets. Inaalam natin, iniisip natin paano tayo mag-strategize, paano tayo magiging magaling. Hallelujah. Are you with me, people of God? So nawa po ay natuto po kayo. Hallelujah. So God wanted us to understand, hallelujah, all these matters or all these things. Para naman po, hindi po kayo hirap na hirap sa buhay. Hindi yung laging sasabihin mo, hindi ko kasi kaya yan. Eh, the question is, anong kaya mo? Diba? Ano bang kaya mong gawin? Baka naman nakapokus kasi hindi mo kaya, pero hindi mo naman tinitingnan kung ano yung kaya mong gawin. Diba? Ano bang kaya mong gawin? Marunong ka bang kumanta? Gamitin mo yan to invite people. Marunong kang tumugtog, then gamitin mo yan. Marunong ka naman din chumismis at mahilig ka rin naman magchichika-chika, eh ba't di mo na lang gamitin yan sa pag-share ng word ni Lord? Di ba po? Hallelujah. Let us see. In Psalms 113 verse 1, sabi dito, praise the Lord, you his servants, praise the name of the Lord. Hallelujah. Di ba po? So ito ay nagpapakita sa atin na pagbibigay puri or pagbibigay natin ng papuri sa ating Panginoon. Sabi dito, praise the Lord, you, his servant. Ano po? Praise the name of the Lord. Diba? Ipinapakita dito yung pagbibigay natin ng papuri sa Panginoon. Kahit na pastor kami, kailangan namin magbigay papuri. Kahit na po leader tayo, elder tayo, kahit na tayo member lang, we need to give, ano po, yung papuri na yan para sa Panginoon. Are you with me? Number one thing that I can share with you, people of God, is unity in the church. Diba? Isa sa mga sekreto ng mga apostolis before ay yung meron silang pagkakaisa. Diba? Hindi pagkakanya-kanya. Alam niyo po, ang sabi ng Biblia, kung hindi man po ikaw katulong sa paglilikom, eh katulong ka sa pagwawasak. Ano po, at alin ka doon? Diba? Ikaw ba ay nakakatulong sa ministry para sana mag-gather? O ikaw yung bumawasak sa ministry? Diba? Ikaw yung nagkakalat ng chismis para wasakin yung ministry. Diba? Ikaw yung nagkakalat ng gulo para wasakin yung ministry. O ikaw yung panggulo sa ministry. Diba po? We need to understand that, people of God, na it is very important na maging
tayo man ay makiisa. Ano po, hindi po yung kapag may ibinabang command sa atin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating mga pastor. Okay guys, merong mid-year ngayon. Eh ikaw pa yung unang-una nagko-complain. Samantalang wala ka naman bitaw, wala ka naman tapong, wala ka naman dulo, pero ikaw pa una nag-complain. Kakahiya naman sa'yo. 'Di ba? Hallelujah Jesus. Yung iba gumawa na ng paraan, ikaw hindi pa. 'Di ba nakakahiya naman? Ano po? Hallelujah Jesus. 'Di ba minsan makikita natin, ano po, kailangan natin makiisa. 'Di ba? Hallelujah. Kailangan natin maki-join. 'Di ba? Kasi nagpapakita 'yun ng suporta. 'Di ba? Kaya nga para sa akin, sabi ko nga, kung ayaw niyo mag-support or ayaw niyo makiisa, 'di ba? Okay lang. Bakit? 'Di ba? Hindi naman kasi ito sapilitan. If the Lord convicted you to do it, then do it. 'Di ba? Sabi ko nga, doon ako sa mga tao na handang mag-support. Doon ako sa tao na handang ibigay ang kanilang puso, handang mag-effort, magbigay ng oras, handang gumawa para sa Panginoon nang walang reklamo. 'Di ba? Sabi nga ni Ninang Dana kahapon, do not grumble. 'Di ba? Minsan ganun tayo eh. Ang dami nating grumble. 'Di ba? Kaya yung utak mo rin rumble. Alam niyo 'yon? Ang dami-dami mo ng pinag-iisip sa buhay. Ang dami-dami mo ng question sa buhay. Pati kami nadamay. 'Di ba? Namura ka lang sa trabaho, dinamay mo na ang ministeryo. 'Di ba? Hindi ka lamang pinasweldo, pati tithes, dinamay mo. 'Di ba? Hindi ka lamang na sabihan ng I love you ng crush mo, dinamay mo na ang lahat. Hindi mo na kami kakausapin lahat. 'Di ba? Na broken hearted ka lang. Nagigets? Sabi ng Acts chapter 4 verse 32, ano po, sabi ng all the believers were one in heart. 'Di ba? So ibig sabihin kung tayo iisa ng puso at yun ay ang mapaglingkuran lamang ang Panginoon, aba, ibig sabihin nun tayo ay nakikiisa. Tayo ay may pakikiisa. Ano po, na tayo ay may pakialam, na tayo po ay may pagsuporta sa ginagawa ng Panginoon. Nagigets po ninyo mga kapatid? For us to be one body, one heart, and one mind is to be unified. Kailangan po na maging isa tayo. 'Di ba? Hindi naman po pwede na ang kamay ay may sariling ginagawa. Hindi naman pwedeng ang paa ay may sariling ginagawa. We need to understand that we need to be unified. Kailangan tayong makiisa. Kailangan tayong maki-burden. Kailangan tayong makiusong doon sa pasanin ng isang ministeryo. Ano po? Hallelujah, Jesus. Are you with me, people of God? 'Di ba? Alam niyo po ba na ang pagta-tithes sa ministry or ang pagbibigay ng ikapo ng handog ng seeds, ito po ay nagpapakita ng ating grabing suporta pagdating sa Panginoon. Ano po, ito po ay suporta natin doon sa itinalaga ng Panginoon, kung saan tayo itinanim ng Panginoon, at saan tayo nilagay ng Panginoon. Di ba? Kasi sabi ng Bible, and where your treasure is, your heart is also there. Kung nasan po ang inyong yaman, nandoon din po ang inyong puso. Ano po? Kaya kapatid, minsan nandoon lang yung ating nguso, pero wala naman yung ating puso. 'Di ba? Ang dami natin sinasabi, pero wala naman yung ating puso doon. 'Di ba? Paano natin masasabi that we are one with them? Paano tayo nakikiisa? 'Di ba? Hindi ka na nga matagpuan doon sa church, hindi ka na nga matagpuan sa gawain, 'di ba? Pagdating pa ba naman dito sa simpleng gawain na ito, hindi ka pa rin matatagpuan? 'Di ba? Simpleng pagbibigay na lamang 'yun. 'Di ba? Simpleng pag-honor sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Are you with me, people of God? Hallelujah. So sabi po dito, stagnation means ununified. Minsan, alam nyo kapatid, kapag ka nakikita or nararamdaman mong ikay stagnant na, nung ikaw po ay tining na, hallelujah. Alam nyo po, ibig sabihin po nun, ikaw po ay hindi na unified. Di ba minsan makikita natin, bakit kaya si pastor pinromote na? Bakit kaya yung ibang leader pinagpala na? Bakit kaya yung ibang member, di ba binigyan na ng blessing ng Panginoon? Bakit kaya si Ate Lindsay ngayong August 16 may pambigay na sa mga bata? Hindi naman niya hinihingi, pero ibinigay ng Panginoon. Aba magtaka ka, baka stagnant ka na. Magtaka ka, baka hindi ka na abided, baka ikaw ay imputated na. Ano po? Di ba minsan tayo po ay naghahangad ng sobra. Minsan tayo nanghangad ng increase. Pero hindi naman tayo naghahangad na tayo po ay maging malalim pa. Di ba? We are always asking for expansion, but we are not deep enough. Ano po? Hindi pa tayo rooted. Di ba gusto na kaagad natin dumami, gusto na kaagad natin lumawak, pero paano ka magpapalawak? Di ba minsan nga, naisip ko na may mga tao na, alam niyo po,
ito magsi 7 years ng paglilingkod kay Lord, from 2020 hanggang 2026 or 2027, malapit na mag 2027, hallelujah. Diba? I almost reaching my 7 years in the ministry in March. Ano po? In March or in April. Ano po? So that is my 7 years in the making ng pagsiserve. Alam niyo po, marami ng mga tao ang lumalapit lang sa akin because of grace. I-guess po ninyo? Maraming mga tao sa akin, lumalapit lang sila dahil yung grace. Lapit tayo kay Pastor Carl kasi may influence. Pag nakuha na natin yung influence sa kailangan natin, iwanan na natin yan. Diba? Naranasan ko na yan. Diba? Maraming beses. Diba? Na kaya sila nakakonect doon sa mga bigatin mga tao because of my ministry. Diba? But without my ministry, they are nothing. Ano po? Marami po mga ganyan. Kaya maging maingat din po kayo kung sino yung mga taong inaalaw ninyo sa buhay ninyo. Kasi may mga tao na nandiyan para lamang po mag-asam ng kung anong nasa sayo or mag-asam ng kung anong meron ka. Nagigas po natin? Hallelujah. Hindi mo alam na nakangiti lang yan sa'yo, pero ahas yan pagtalikod mo. Bakit? Kung ano yung grace na para sa'yo, gusto nila sila, gusto nila kanila. Kine-credit nila yung mga bagay na yun. Pero kapatid, may ipapaalala ko lang sa inyo. Huwag kayong matakot. Hallelujah, Jesus. Huwag kayong matakot sa mga ganyang klase ng mga tao. Ang tawag ko din, glory catcher. Alam mo yung glory na hindi naman para sa kanila, kinukuha nila. At alam nyo yung mga ganyan, naruruted yan. Naruruten. Ano po? Meaning, naaagnas. Meaning, namamatay. Ano po? Hallelujah, Jesus. Ay ako, hinahayaan ko yung mga ganyan. Yung mga tao na kumukuha lamang ng influence. Ano po, hinahayaan ko. Diba? Ano naman kung mag-gain nila yon? Hindi naman nila makukuha kung ano yung posisyon, kung ano yung stand na ibinigay sa akin ng Panginoon. Diba? Naalala ko before na may mga pagkakataon na talagang ginamit lang ako para makakonekta sa mga ministers or sa mga kilalang ministers. Ano po, at inayaan ko na. Masabi ko may purpose din naman ng Panginoon. Bakit na-connect itong mga tao na to? I-yes po ninyo? Diba? Kaya tingnan nyo rin po sa inyong buhay. Minsan may mga tao na lapit ng lapit sa inyo kasi kinukuha lang nila yung grace na para sa iyo. Pag wala na yung makuha sa iyo, tingnan mo, babaliktad na yan. At yan ang pinakamahirap kasama pagdating sa ministry. Yung mga taong baliktaran, yung mga doble cara. Ano po? Yung mga ununified, yung mga stagnant na nga, ununified pa. Diba? Stagnant na nga, ay hindi pa nakikiisa, wala pang pakikiisa, wala pang pakikisama. 'Di ba? At isa 'yan sa pinakamahirap kasama pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Yung mga tao na they are stagnant. Ano po? Kasi mahahawa ka. Mahahawa ka sa pagiging kampante, mahahawa ka sa pagiging yun na yun. Yun na lang. Ano, wala na silang increase sa kanilang mga buhay. Ano po? At lagi natin tatandaan na pagdating sa ministry, may isang leader lang na binigay sa atin. Ano po? They had one leader. Ano po? Yung mga apostoles, meron lamang silang iisang leader, ang Panginoong Hesus. At nang umalis ang Panginoong Hesus para umakyat sa kanang trono ng Diyos Ama, itinalaga niya bilang kapalit niya si Peter para pamunuan ng church. Kaya nga pinaalala niya na Peter, in that rock, I will what? I will stand my church. Nagigets po ninyo? Diba ganun din po sa atin. Noong nawala yung aking spiritual father, ini-assign niya ako para pamunuan ang ministeryo na pinagkatiwala ng Panginoon. Pero may mga glory catcher. Gusto nila yung kanila, o di kanila na. Diba, hindi naman ako natatakot sa mga ganyan. Diba? Kung kanila na, di kanila. Diba, ang katuwiran ko kasi, kung ako ang nagpasimula, kaya kong magpasimula ulit. Kung ako ang nagpalago, kaya kong magpalago muli. Ano po, at basic na lang yun, kung napalago mo na. Basic na lamang yun kung nasimulan mo na. Lagi niyo po yung tatandaan. Sabi nga ng tatay ko, ito lamang ang hindi kayang agawin ng kahit na sino. Tandaan niyo yan. It is better. Sabi ng Biblia, mas magandang tumanggap ka ng tumanggap ng knowledge at wisdom. Dahil yan, hindi yan kayang agawin ng kahit na sino man. Kaya kang ipahiya. Kaya kuhanin yung glory mo ng ibang tao, pero never nila makukuha kung anong meron ka. Because it is there. It is here. Sa puso mo at sa isipan mo. Diba? Kaya tingnan nyo na lamang. Gusto nila sila ang pinakamagiting na mga leader. O kayo na mag-lead. Bahala kayo. Wala akong pake. Diba? Hinayaan ko sila mag-lead. Diba?
At ako, nag-build ako from scratch, from nothing to something. Hallelujah, Jesus. Kaya masasabi kong thank you, Lord, dahil itong mga to, pinagpuyatan ko, pinagpagudan ko. Ang tanong, sila ba nagpuyat pa sila? Sila ba nagpagod ba sila dyan? Di ba? Kaya darating ang panahon na mawawala rin yun, mawiwiter din yun. Kasi hindi naman nila alam kung paano nila pag-iingatan. Parang ganito, kung hindi ka naman magpapalay, ano po, at ikaw ay nilagay ko doon, mawiwiter yung palay mo. Ngayon, since halimbawa kay Nanay Ann, kopra, kapag ako hindi magniniyog, paano ko naman yun kukunin? Diba? Paano ko naman susungkitin yung tayog-tayog niyon? Diba? Paano ko naman gagawin yung pagkukopra? Wala kang idea. Diba? Same thing. Ganun po. Kaya kapatid, huwag kayong matakot na mawalan. Huwag kayong matakot na maagawan. Ibigay na ninyo. Diba? Kaya nga sabi ng Bible, kapag sinampal ka, araw mo pa yung kabila. O edi kapag may kinuha sa'yo, ibigay mo na lahat. Huwag ka na magtira ng kahit ano pa man. Because what? Time will come. They will know who the God that you are serving. Diba? Kaya nga po, tinan nyo, halos lahat nilagas sa akin. Diba? Kinuha na nila ang ministry, kinuha nila yung glory. Kasi lagi pa nila pinagyayabang na kung hindi daw dahil sa kanila, ay wala daw ako sa posisyon ko ngayon. Sabi ko, ha? Sino pala nagpagod? Sino pala nagpuya? Tinuruan mo ba ako? Nandyan ka ba nung kailangan kita? Wala nga eh. Diba? Ako lang naman ang nananalangin. Ako lang naman na nagpagod para pumunta doon sa mga dapat kong mapuntahan. Minsan, ibinababa ko pa yung mismong pangalan ko para lamang humarap sa mga taong yun. Kahit nakakahiya. Influence. To have influence. Are you with me, people of God? May mga ganyan talaga. Diba? Kung hindi naman glory catcher, ang tawag sa kanila, glory grabber. Ayan. Ang tawag doon, glory grabber. Diba? Yung mga kumukuha ng glory na hindi naman para sa kanila. Kaya kapatid, it is better to work for you. At lagi niyo pong tatandaan, ang confirmation ay hindi manggagaling sa bunganga mo. Ang confirmation manggagaling sa ibang tao. Sila po ang magko-confirm sa atin. Sila po ang magko-confirm kung deserve mo o hindi. Sila ang magko-confirm kung para sa iyo o hindi. Nagigas po natin. Thank you, Jesus. Hope you learn, people of God. So we need to be unified. Kailangan makiisa tayo. Isa yan sa sekreto ng mga disipulo before yung pagiging united. Diba wala silang agawan? Diba yung mga apostol ba, nagagawan ba sila ng ministry? Kay Pablo ako, kay ako, Timoteo, kay Silas ako, kay ganito ako. Ano sinabi ng Panginoon? Diba? Ano sinabi ni Lord? Diba sino ba ang pinagsisilbihan nyo? Isa lang naman tayo ng pinagsisilbihan. Pero ang pinagkaiba lang natin, pinamuno kami, pinapanguna kami, at pinasunod kayo. Diba? Yung iba sa atin pinapauna, at yung iba pinasunod. That is the difference. But we are all servant. Tayo ay mga servant lamang. Diba? We need to honor. Kung sino ang nilagay ng Panginoon. Kay bata yan, matanda yan, may ngipin yan, wala yan. Honor. Diba? That is part of our unified or unity or pakikiisa doon sa body. Are you with me, people of God? Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. And in this unity, meron tayong tinatawag na letter A, family relationship. Diba? Siyempre, importante yung relasyon natin sa pamilya. Alam naman kung 5 taon ka nang nasa ministry, yung pamilya mo naman, hindi mo pa madala-dala. Diba? Kasi ang lagi mong reason or lagi ka may reason out pagdating sa pamilya mo. Diba po? Hallelujah. 5 taon ka na, 10 taon ka na naglilingkod sa Panginoon, pero hindi mo pa rin madala-dala yung pamilya mo. Hallelujah, Jesus. Totoo ba na nai-apply mo yung pinapagawa? Totoo ba nakiisa ka? Tinuturo naman niya sa church kung paano natin madadala yung ating family or paano natin sila or paano natin maipapakita sa kanila kung ano yung tinatawag na Christ-likeness. Alam niyo, sabi ng Colossians chapter 3, verse 15, hallelujah, Colossians 3, verse 15, sabi dito, let the peace of Christ rule in your heart. Since as a member of one body, you were called to peace and be thankful. Diba? Inutusan po tayo ng Panginoon, tinawag ka para sa kapayapaan, tapos ikaw pa yung unang-unang galit sa pamilya nyo. Diba?
Ano bang bahay to? Walang ulam. Wow! Bossing yarn. Hindi po ba dapat ikaw ang una na nagiging source ng kapayapaan? Eh parang ikaw pa yung nagiging source ng chaos. Tanggalin ka na kaya sa pamilya mo. Itiwalag ka na kaya ng nanay at tatay mo para wala na silang problema. Maging daluyan tayo ng kapayapaan sa pamilya, hindi pagkawasak ng pamilya. Tandaan niyo yan. Are you listening? Lahat naman siguro may pamilya. Wala naman ng putok sa buo sa inyo, ano? Lahat may pamilya? O lahat naman meron. Di ba? Kaya kapatid, bago-baguhin din natin ang ating mga ugali. Pagdating sa ating mga magulang, pagdating sa ating mga kapamilya. Hindi porket ginawan ka ng masama, babalikan mo ng masama. Always remember this, people of God. Natalunin mo ng kabutihan ang masamang ginawa sa iyo. Okay? Be a source of peace. Kasi doon tayo bibubuo ng relasyon eh, yung kapayapaan. So, unang-una, pinapaayos sa atin yung pag-uugaling meron tayo. Di ba? Ayusin naman natin yung ugali natin. Baka naman sa church, banal-banalan ka. Sa church, pag sinabi pa na ni pastor, ikuha mo ko ng tubig, kakandara pa ka sa pagsunod. Samantalang sa bahay ninyo, lagi mamaya na, wait lang, bukas na, bye-bye. Di ba? And so on. Learn. Thank you, Jesus. Diba? O kaya naman, baka naman sumusunod ka, pero reklamo ka naman ng reklamo. Grumble ka ng grumble. Murmur ka ng murmur. Hindi rin po yung nakakalubod kay Lord. Diba? Sumunod ka na lamang. Hallelujah. Nagigis po natin? Hindi naman masungit si pastor. Diba? Nakakatakot lang tumitig. Diba? Hindi naman maarting kasama si pastor. Diba? Minsan nga, pinagsisilbihan ko pa nga yung mga member na nandito sa bahay. Diba? Hindi ako katulad ng ibang pastor na pag nakasama ninyo, parang ayaw nyo nang bumalik. I-gets natin? Magkaroon tayo ng family relationship. Diba? Makipag-unite tayo. Diba? Sa ating mga pamilya. Diba? Kung sila man po ay hindi pa nakakapaglingkod sa Panginoon, hindi pa ayos ang kanilang pananampalataya, kaba naman. Eh, mauna ka na mag-ayos ng pananampalataya, kapatid. Lagi ko na yung tinuturo. Ang tagal-tagal ng panahon na yan, lagi yung pinapaulit-ulit yan. Di ba po? Maging source ka naman ng ilaw doon sa, maging source ka naman ng ilaw doon sa pamilya mo. Hindi naman ikaw yung laging, hindi yung ikaw pa pinagmumula ng kaguluhan. Ikalawa, friends and fellowship. Kailangan nakikipag-unite din po tayo sa ating mga kaibigan, sa ating mga ka-fellowship. Sabi ng Colossians chapter 3 verse 13, bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you. Diba pinaalala sa atin, magpatawad ka katulad ng pagpapatawad ng Diyos sa iyo. Sino dito mayroong pasama ng loob? Diba mamaya, i-message na ninyo kung sino yung mga kinasasamaan ninyo ng mga loob, mga kapatid. Magpakumbabaan kayo. Diba? Hindi pataasan ng pride. Ay, hindi naman ako nagkamali. Eh, siya naman, bahala siya sa buhay niya. Come on. Di ba, kung ganyan din kaya sabihin sa'yo ng Panginoon, di ba, ba't kita patatawarin, sino ka ba? Tandaan niyo po na ang sukatang ginamit ninyo ay siyang sukatang gagamitin sa inyo. Di ba, pwede naman magpatawad. At kapatid, kung ikaw na may pinatawad na, huwag ka namang feeling close. Huwag ka namang paepal. Di ba, hindi porket pinatawad ka na, ay balik na ulit sa dati. Di ba? Tandaan nyo, may boundary na yun. Nagigets po ninyo? Nung pinatawad po ng Panginoon si Adan at Eva, nilagyan po ng boundary at hindi na sila nakapasok doon sa Garden of Eden. That is the boundary. Wala na silang access doon. Paghirapan mo, pagpagudan mo. Diba? Eh sometimes, epal tayo minsan. Diba? Pinatawad na lang tayo, balikan na naman sa dati. Diba? Balikan na naman sa ganun. At magpatawarin ka na naman. Ganon ka na naman. You see, people of God, we need to learn. Di ba po? Di ba minsan, magtulungan tayo kung ano yung meron tayo. Di ba? Shared. Shared their lives and their possessions with one another. Di ba? Itinuro po ng Biblia. Kung kaya natin tumulong, tumulong tayo.
At mga kapatid, pinapaalala ko, kung hindi naman nila kayang tumulong, huwag mong pilitin. Diba? Yan ang pinakamahirap sa isang Kristyano. Porket sinabi yan sa Bible, ay parang pinilit na. Oy, kapatid, sabi ni ano o ikaw sis Eds, piling ko mayaman-yaman ka, tulungan mo naman ako. Meron na akong pupuntahan. Diba? Kapatid, may iya ka naman. May pamilya din yan, oy. May binubuhay din yan. Diba? Kaya kapatid, let us learn. Ano po, hindi naman porket sinabi ng Bible na talagang i-share yung possessions, ay talaga namang entitled ka naman to share possessions. Kung ako man, huwag na. Diba? Kung ako man ang tatanungin, hindi na, oy. Diba, ayoko ng kasamang swangers. Ayoko ng kasamang swapang. Diba? Selfish. Diba? Hallelujah, Jesus. Ako, willing akong tumulong. Pero kapag tinutulungan ay hindi ko na gusto, nako, never ever in my life na makikita mo ako na tumulong pa ako dyan. Diba? Bahala siya. Diba? Hindi dahil masama ang loob mo or ayaw mo. But they need to learn. Matuto sila. Diba? At hayaan mo makita nila na yung para sa kanila ay mapunta sa iba. Diba? Minsan kailangan din ng mga taong ganun. Yung pagpapalang para sa kanila, minsan kailangan mo rin hayaan na makita nilang ibinibigay sa iba for them to learn. Hallelujah, Jesus. Nagigets po natin? Are you guys learning? Hallelujah. Ano po, friends in fellowship, matuto tayo makipag-share ng ating mga buhay-buhay, di ba? At kung ikaw naman po diyan ay may kape, di ba, tayo na may Pilipino, minsan ay magpakape ka naman. Hindi laging ikaw nang pinapakape. Di ba? Pumunta mo sa bahay ni pastor, laging daw pinapakape. Pumunta sa bahay niyo si pastor, di ba? Ni asukal na, nilagyan ng tubig na mainit, wala ka. Di ba? Hallelujah, Jesus. Di ba? Buti pa yung mga lolo't lola namin sa probinsya. Di ba? Mag-aalok ng kape. Pare, tapo na kayo at magkape. Pero walang kape. Lulusot sa kusina, pupunta ng kapitbahay, magiging kape, may maipakipe lang sa bisita. Aminin, ganyan ang mga lolo't lola namin. Totoo yun. Di ba? Kasi bakit? Bisita. Di ba? Hindi nila ituturo na, doon ka na lang kay Nanay Ann. Maraming grocery doon. Maraming kape. Doon ka na lang. O kaya kay Ninang Dana. So, grabe. Pagpasok nyo ng bahay, parang grocery. Doon na lang kayo magkape. Huwag na kayo magkape dito. Di ba? Ano yun yan? People of God. Di ba? Totoo yan, Nanay Silina. Naranasan din namin yan. Sabi ko sa iyo, wala natanggap ng tasa. Paano anong pait ng bigas na sinangag ng nanay ko? Di ba? Ay kahit ako hindi ako nagkakape noon. Di ba? Ayaw ko ng lasa. Pangit. Di ba? Hallelujah. Pero I love na magtimpla ng kape para sa ibang tao. Di ba? Hallelujah, Jesus. Di ba? Di ba? Yun yung sinasabing shared possession. Di ba? Pagtulungan natin kung ano yung kaya natin. Hallelujah. Di ba? Wala naman pong sapilitan kung ano man yung kaya natin. Di ba? Hallelujah, Jesus. Kapag may kakayanan ka, wag ka na magpatumpik-tumpik, boom, kara-karaka. Di ba? Gumawa ka na, kumilos ka na. Hindi na kailangan sabihan ka pa. Ano po, yun ang totoo. May fellowship with the friends. Di ba? Kapag dumating yung kaibigan natin, ako personally, kapag may dumadating akong kaibigan, talagang, kung ano meron dito, juice, kape, di ba? Tubig na malamig, bibili akong yelo, bibili ako ng ganito, Di ba? Kasi ayoko na pupunta yung kaibigan ko, pero wala naman akong maihahain. Di ba po? Kaya nga dito, nung nakaraan, may mga natulog dito sa bahay, pagtsagaan nyo kung ano meron dyan. Kung meron dyan itlog, alaga kami. Di ba? Hallelujah. May sardinas dyan, luto si Kuya Brian. Di ba? May bigas dyan. Walang problema sa bigas. Huwag niyong isipin yung bigas na yan. Di ba? Yan napupuno ng kusa. Bottomless. Parang iced tea. Di ba? Kaya saing lang ng saing. Di ba? Hallelujah, Jesus. Di ba? Come on, people of God. Kasi yan ang natutunan ko sa aking mga magulang. Na kapag may bisita, hindi ka dapat magreklamo. Naalala ko ng sinanay. Nung pumunta yun sa amin sa Mindoro, pinagalitan ako ng nanay ko. Akong pinagalitan ng nanay ko. Bakit naman hinayaan mo pa na magbigay si Ann? Sabi ko, tinago nga sa akin. Hindi ka nga sinabi kung nasa nakalagay. Diba? Saka lang pinaalam nung nakabiyahe na tayo. Hindi mo na maibabalik. Diba? Sabi niya, ano yun? Para din siya nagbayad. Sabi ko nga, hindi naman problema ang pagkain. Di ba?
Kasi yun ang natutunan namin. Pagdating sa, ang kaya namin ay pagkain, kaya namin kayong i-accommodate, kaya namin kayong patulugin, kaya namin kayong pakainin, so be it. Yun yung kaya namin. Diba? Kaya nga laging sinasabi ng nanay ko, ay pasensya na kayo sa bahay namin, ang kaya lang namin ihain ay ganito, ganyan. Diba? Tawan-tawa si nanay Ann. Kasi bakit? Yun lang daw yung kayang ihain, pero may karne. May karne, may isda. Diba? Hallelujah. Sandamakmak na gulayin. Diba? May bit-bit pa. Hallelujah. Kasi ganyan yung natutunan ko eh. Di ba? Ganyan yung natutunan ko rin na kapag may bisita, aba naman, huwag ka naman magreklamo. Bisita yan eh. Di ba? Hindi yung pag may bisita, di ba? Huwag niyong uubusin yung ano ko dyan ha. Di ba? Maliban lang kapatid kapag stick on na yung usapan o kaya piatos. Di ba? Talaga huwag niyong papakialaman yung mga pipitik ko kayo. Paborito ko yan eh. Di ba? Kaya nga sabi ko nga dito, pakialaman nyo lang lahat. Huwag lang yung stick ko. Huwag lamang yung piatos. Diba? That's my favorite. Ano po, magkakababag tayo na hindi oras. Diba? Wala mo ng pastor-pastor, walang member. Diba? Hallelujah. Kaya nga tatawanan dati yan sila HP. Bumupunta yan sila sa bahay dati. Talagang, alam niyo yung ginagawa ko, talagang kaya bumili ka ng iyo. Diba? Huwag kang magano dyan. Hindi ko kayo pinapakuha. Huwag kang kumuha dyan. Kaya alam na nila yun. Diba? Kasi alam niyo po, dati, wala ka naman talagang kukunin. Kasi pag kumuha ka doon, yari ka sa kapatid ko, hindi naman akin yung grocery kanina. Diba? Kaya kapag kumuha ka ng kahit ano dyan, diba, lalo sa ref, nako, yari ka talaga. Hindi naman akin yun eh. Wala naman akong grocery. Diba? Unlike kung ako may grocery dito sa bahay, ano po, yan. Diba? Okay lang. Diba po? Hallelujah, Jesus. Hindi ko ipagdadamot yan. Lalo na kung yan ay nanggaling lamang din sa pinagpala ako ng Panginoon. Kasi natutunan namin na kapag pinagpapala kami, magpala din kami ng iba. Ano po, hindi lang yung angkin mo lang yung pagpapala. Diba, may mga taong ganoon eh. Kapag pinagpala mo, hanggang doon na lang. Ipagdadamot pa yun sa iba. Na para bang sila pinagdamutan. Na para bang sila ay hindi pinagpala. I-guess po natin. Kaya lagi niyong tatandaan nyo, ang tunay na pinagpala, hindi ang tumanggap. Ang tunay na pinagpala ay yung kaya magbigay. Ano po? Kaya kapatid, ako masasabi ko na I am very proud na pinagpala ako ng Panginoon. Kasi kung anong meron ako dito, kaya kong ibigay. Ano nang walang pag-aalinlangan. Hallelujah, Jesus. Di ba po? Sabi po dito, followers of Christ in partnership. So kailangan meron din po tayong pakikiisa dun sa mga kapatiran natin sa pananampalataya. Merong iba, nag-preach sila ng gospel dyan sa labas, hindi man lang natin mapalakas ang loob. Talagang tayo pa yung unang tumitirada, pangit naman ang sound. Di ba parang parang robot. Di ba? Support naman natin sila. Hallelujah, Jesus. Alam nyo, merong mga moments po na ganyan. Hallelujah, Jesus. May mga nakikita ako ng mga kapatiran na nagbabasking, may mga kapatiran ako nakikita nagpipreach sila sa labas. Ano po, yung simpleng bigyan mo sila or simpleng abutan mo sila. Ano po, hallelujah, lalo na yung mga nagpapagal para sa Panginoon. Malaking impact po yun. Kasi naranasan ko na mag-street preaching. May nag-abot sa amin ng tubig. Pasensya na po kayo. Diba? Naalala ko na nag-crusade kami nun kay Nanay Armin, bigla na lang may nag-abot ng ice water. Sabi pa sa akin, pasensya ka na pastora, yan lang po yung kaya kong ibigay. Galing po yan sa aking tindahan. Pero wag po kayo mag-alala, mineral po yan, hindi po yan nawasa. Diba? Parang ang sarap sa kalooban na ice water, magkano lang yun? 2 pesos, 3 pesos. Pero it is a big, diba, makikita mo yung puso nila na, thank you Lord. Diba, kung paano sila mag-give kung ano yung kaya nila, kung ano yung meron sila. Amen? Sabi dito, they are coming together in order to attain an objective. Ano po, lagi tayo makapag-fellowship doon sa ating mga brothers and baka tayo ay nalalayo na. Di ba minsan kailangan din nating makichika sa ating mga kapwa mananampalataya, oy, ano ba, pre? Di ba? Ano ba, Nanay Grace? Di ba? Tayo ba ay nasa timing pa? Tayo ba ay nasa tamang landas pa? Baka mamaya tayo palayo na. Di ba? Tayo ba ay ganito? Tayo ba ay ganyan? Di ba? Hallelujah. God wanted us to understand that, people of God. Ano po, to attain, come together, to attain. Diba? Kaya nga isa sa mga bagay na ginawa natin, yung mag-centralize tayo eh. Bakit? Because we wanna attain. We want to attain something. Bakit tayo nag-centralize? Para po, mas lalo nating maibigay yung ating vision at mission. Diba? Kasi minsan yung online, mahina yung signal. Diba po?
Yun nga yung sinasabi ng ating mga OFWs at sa malalayong lugar. Kung kami lang pa ay malapit dyan, naku, hindi mo na kailangan sabihin. Nakauna pa kami na pumunta dyan kahit na hindi pa sabing centralized. Kami na mismo ang pupunta dyan. Diba, naalala ko, noong time na nandito pa si Kuya Brian sa Makati, talagang bumabiyahe pa po sila. 4 hours, 3 hours para lamang po pumunta ng ministry or para pumunta ng church. Di ba po? Kasi bakit? Gusto nila makipag-partnership. Di ba? Yun yung tinatawag na partnership. Pero yung mga tao may sariling mundo, ay, ayaw nila ng partnership. Ang gusto nila, soloship. Di ba? Hallelujah. Kaya hayaan nyo na yung mga soloship. Di ba po? Hallelujah, Jesus. Yung mga soloship, madalas sila yung lost ship. Kaya hayaan nyo na. Ano po, number 2, di ba, that the second secret of the disciple is experiencing power of God in unity. Ayan. So, lagi daw po natin tatandaan na pagdating po sa pagkakaisa ay meron pong power na hindi po natin kayang maipaliwanag. There is power in unity. Sabi po ng Bible. Di ba? Hallelujah. Kayo po ba, naranasan nyo na po ba yung kapangyarihan doon sa pagiging united? Kapagiging isa. Naalala ko po yung moment that I am in the ordination moment. Kahit na malalayo yung iba, naririnig ko yung kanilang testimony na pa, grabe pa. Diba? Kami rin naiiyak kami. Bakit? You are united. Diba? Kasi iisa yung spirit natin. Kaya kung ano yung galak ng puso ko, ganun din ang galak ng puso mo. Pero may mga tao na kahit na kasama pa natin, minsan hindi sila nagagalak sa kung ano po yung binibigay ng iba. Wala lang. Bahala na. Ano po, kaya hayaan natin yung mga ganung mga tao. Ano po, just let them be. Ano po, tingnan na lang natin. Ano po, hallelujah, Jesus. Because we need to be united. Kailangan makiisa. Kailangan maki-unite tayo. Sabi dito, with great power, the apostle continue to testify to the resurrection of the Lord Jesus Christ. Ano po, nung time po na yon, na nagkaisa na yung lahat ng believer, ano po, doon mas lalong na ipapakita raw po yung healing, yung deliverance, at mas lalong dumadami yung testimony natin sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. At sabi doon, in God's grace was so powerfully at work in them all. Imagine that, people of God. Kapag tayo pala'y nakikiisa, doon pala mas lalo natin makikita yung kapangyarihan ng Panginoon. Pansinin nyo. Kaya nga lagi ko yung sinasabi, yung mga taong hindi nakikiisa, ayun, di ba, mag-isa sila ngayon. Yung mga taong hindi nakikiisa, mag-isa sila na nakikipaglaban para sa kanilang sarili. Bakit? Hindi sila nakikipag-unite eh. Hindi nila alam yung power ng unity. Nagigets po natin? Ang gagawin lamang sa GC, manghingi lang ng prayer. Pahingi, brother, pahingi nga ng prayer, yun na yun. Di ba, wala man lang tayong pakiisa. Di ba, nakisacrifice, nakibuhat, nakigawa ka ba pagdating sa paglilingkod kay Lord? Di ba, lagi niyo po yung tatandaan. The measure that you use is the measure that God uses on you. Kung hindi nakikita ng Panginoon na nakikiisa ka sa body of Christ, ibig sabihin imputated ka. At sabi ng Panginoon, those who are abided in me will bear much fruit, but those who are not abided in me will be thrown into the fiery lake. Diba? Hallelujah. Diba? Or pagsasama-samahin sila at sabay-sabay sila susunugin. Diba po? Without purpose, there is a motion without emotion. Ano po? Kung wala pong purpose, ay para po siyang motion without emotion. Alam niyo, para silang robot. Walang emotion eh. Gagawin ko lang to. Ganun lang. Bakit? Siya po ay isang purpose na wala po siyang emotion. Diba? Hallelujah, Jesus. Kaya wag din natin sisisihin yung ibang tao. Ano po, wag din natin sisisihin yung ibang tao kung bakit kaya ganun yung mga kapatiran, parang hindi ako nararamdaman. Ang tanong, nagparamdam ka ba? Nararamdaman ka rin ba? Aray mo, pakak. Diba? Gusto mo maramdaman mo sila? Ang tanong, nagparamdam ka man lang ba? Aray ko. Baka hi, ni ho, hindi mo nagawa. Pero gusto mo lagi ikaw kukumustahin. Gusto mo lagi ikaw sasabihin na, hi. Diba? Ano kasi ba na alawi? Are you with me, people of God? Diba yung ngayon sinasabi ko, gusto mo ng respeto, hindi ka naman na-respeto. Gusto mo ng honor, hindi ka naman nag-o-honor. Ngayon gusto mo ng pagmamahal nila, tanong, nagmahal ka ba? Aray. Diba? Gusto mo makiisa.
Di ba? Gusto mong matulungan ka, ang tanong, tumulong ka rin ba? We need to be part of the body. Kailangan nga makiburden. Kailangan makiisa. Huwag lagi tayong self-centered. Ay kasi, pastor, meron din akong pinoproblema sa buhay. Kami din. Ano, ikaw lang may problema? Ikaw lang tao? Eh kasi, pastor, ganito. Eh kasi, ang dami mo kasing kasi. Ang dami mong excuse. Ang dami mong, bahala ka dyan. Di ba po? Di ba, sometimes people of God, kailangan din natin, kung gusto mo maramdaman sila, magparamdam ka rin. Buti pa nga yung maligno. Buti pa nga yung white lady. Buti pa yung multo, kapre. Nagpaparamdam. Ikaw, asan ka? Ha? Naramdaman ka man ng ni pastor? Naramdaman ka man ng mga elders, leaders, and members? Tapos gusto mo na si pastor pa mismo ang personal na pupunta sa iyo? Aray ko. Diba? Among people of God, activity without accomplishment. Alam nyo, kapag hindi natin naranasan yung kapangyarihan ng Panginoon sa pakikiisa, para lang tayong gumawa ng activity tapos wala namang accomplishment. Di ba? Para lang tayo nagtapos ng mid-year pero walang nangyari. Ano na? What's next? Alam mo yung para lang tayo nag-program na pagkatapos, okay, bye, uwian. Ganun lang. Pero anong ending? Hallelujah. Nakita ba natin yung powerful move of God? Nakita ba natin yung powerful work of the Holy Spirit? Because we are united. Am I with you, people of God? Nakikita po ninyo? So minsan, ganun tayo. Eh, Pastor Carl, nagbabasa naman ako ng Bible sa amin. Ayan ka. Activity mo, nagbabasa ka ng Bible. Accomplishment, wala. Hindi ka naman connected eh. Nagbabasa ka nga ng Bible sa inyo, connected ka ba sa body? Nagdi-devotion ka nga sa inyo, connected ka ba sa body? Diba? Nagpa-prophesy ka nga dyan, nag-heal ka, nagdi-deliverance ka, connected ka ba sa body? That's the question. Those who are not connected in the body, they are doing activity but has no accomplishment. Kapatid, baka sunod niyan. Ano po? Masabihan ka rin. Naalala ko yung sinabi ng Panginoon doon sa isang leader ko dati. Everything that you are doing to me, it is all a dust. Sabi ko kung ako, sinabihan ng Panginoon na aba naman, ay baka, kakandara pa ako kung paano ko gagawin ang pinapagawa nila. Medyo mo sabihan ka ng Panginoon na lahat ng ginagawa mo ay dust lamang. Ibig sabihin, dumi, alikabok lang sa Kanya. Aba, ibig sabihin, wala ka na itayo. Wala ka na itatag. Wala kang napatunayan sa Panginoon. Anong pinagkatiwala ni Lord? May napatunayan ka ba sa pinagkatiwala ng Panginoon? Are you with me, people of God? Number 4. Letter A pala. Ano po? Letter A of experiencing power of God in unity. Letter A, power is the evidence of church growth. Alam nyo, ang kapangyarihan, yan po ang evidence na lumalago ang church. Okay? Ang power, hindi siya evidence na ikaw ay tinawag. Ang power ay evidence na lumalago tayo. Malinaw? Hello? Malinaw? Okay? The power of God is the evidence that church is growing. Not power is the evidence na ikaw ay tinawag, na ikaw ay ganito. Di ba? Eh bakit pa sinabi ng Bible na many are calling me Lord, Lord, I heal the sick, deliver the people, cast out demons, da. Pero sabi ng Panginoon, who are you? Hindi kita kilala. Di ba? They are also gifted. They are also anointed. But they are what? They are not growing. Why? Because they are not connected into the body. Nagpalugo lang sila ng sarili nilang mundo, pero hindi sila connected sa body. Nagigets po natin. Acts chapter 2, verse 42. Hallelujah. Tingnan po natin, Acts chapter 2, verse 42. Sabi po dito, they devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Ano po? So, diniboto. Diba? They devoted themselves. Ibig sabihin, itinalaga na nila yung kanilang sarili sa katuruan ng apostoles na nagtuturo sa kanila. Eh tayo, itinalaga ba natin ang ating mga sarili to the teaching of WTJR? Tinalaga na ba natin yung ating sarili? Diba? In this ministry, tinalaga ba natin ang sarili sa turo na ibinigay sa atin ng Panginoon? Ano po? Hallelujah, Jesus. O bahala na si Batman, si Wonder Woman.
Ano po? Lagi niyo ho yung tatandaan. Ano po, ang power ay evidence na lumalago ka in the church. Ay evidence na lumalago ang church natin. Hindi po siya basehan na ikaw po ay tinawag or calling mo, nakakapag-prophesy ako, nakakapangil ako, tinawag ako ni Lord. Eh, bakit yung mga mangkukulam at mga witches nagagawa din yan? Tinawag ba sila para mangkulam? Okay, no comment. Letter B, power is the evidence to withstand satanic assault. Ano po, ang kapangyarihan ay evidence na kaya mong tumindig or tumayo laban sa kaaway, laban kay Satanas. Imagine nyo naman mga kapatid, marami sa atin, Diyos mio, garapones, ano po, ni isang demonyo yata ay hindi man lang nakapag-cast out, ang yabang-yabang pa. Ano po, tapos sasabihin, this is the evidence that I am called by God. O called ka, pero ang tanong, nakakapag-withstand pa yan sa demon, sa makatawanan ka lang ng demonyo. Mga ganun. Di ba makikunik kayo sa body? Tumanggap pa kayo ng tumanggap in the body. Di ba naalala ko yung sinabi ng mga inilehans ni Bishop, ni Tatay Bishop. Kung ano man ang tinanggap ninyo, gamitin nyo. Kasi yan ay inilagay ng Panginoon sa inyo as evidence na kaya mo ng tapatan ng demonyo. Eh wala marami sa atin. Di ba? Walang sinabi sa demonyo na demonyo eh. Hallelujah, Jesus. Nakakita lang ng demonyo, akala mo naman. Nag-open heaven na. Grabe. Kaya ang power, it is a evidence that you can withstand as satanic assault. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang kapangyarihan or ang anointing na ibinigay ni Lord, it is the tools. Ano po, ang gift, tools lamang po yan na ibinigay sa atin. Hindi yan assurance na ikaw po'y tinawag mo. O hindi po assurance yan na ikaw po ay called mo. Di ba po? Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. At ganun din, hindi po porket nakakakita ka, eh tinawag ka na ng Panginoon. Ang dami-dami naman nakakita, hindi nga lang tinawag. Diba? Kasi hindi naman dito usapan yung tinawag ka eh. Ang usapan dito, pinili. Diba? O tinawag ka nga, pinili ka ba? Aray mo. Diba? Hindi ka na nga pinili ng jowa mo, hindi ka pa pinili ni Lord. Aray mo. Sakit mo sa bangs. Hindi ka na nga kinilala ng jowa mo, hindi ka pa kinilala ng demonyo. Diba? Hindi pa kinilala ng demonyo yung authority mo. Aray mo. Hallelujah. How can you withstand demons? Kaya yon. Kaya kapag nagsalita na yung demonyo sa inyo, hindi na tayo maka-stand. Tameme na tayo. Hallelujah. Let us see in Acts chapter 1 verse 5. Sabi po dito, verse 5, for John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Ano po? So ito po ay patunay. Ano po? Kaya kapatid, kapag ikaw binautismo na sa tubig, ibig sabihin nalinis ka na. Pero hindi ibig sabihin binautismo ka sa tubig, kaya mo na mag-deliverance. Tuktukan kita. Ano po? Unless you receive the power of the Holy Spirit, you can do casting of demons. Diba? Hallelujah, Jesus. At baka mamaya, humarap ka nga sa demons, ikaw naman ang kinas out ng demon. Diba? Ikaw yung tumakbo, hindi siya. Hallelujah, Jesus. Ano po? Letter C, power is the evidence of finding strength in diversity. Hallelujah. Ano po? Power is the evidence of finding strength in diversity. Ano po yung power ng banal na espiritu? Yun po ang nagbibigay sa atin ng katatagan. Ano po sa oras na hindi na natin alam o hindi po natin feeling natin or tingin natin na hindi na kaya o hindi natin kaya. Okay? Sabi po dito, so Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and the teachers, hallelujah, to equip his people for work of service so that the body of Christ may be built up. Sino pong tinawag ulit? Tinawag daw po, inilagay una ang mga apostoles, ikalawa ang mga propeta, ang evangelista, ang mga pastor at mga teacher para i-equip yung mga tao.
Kaya kapatid, masasabi ko sa inyo na we are not just needed a pastor, we are not just needed a teacher, an evangelist, or a prophet, or an apostle. We need all the fold of the ministry to be equipped in the work of service. Ano po? Kasi bakit? Hallelujah, Jesus. Kasi bakit yung mga ano eh? Hallelujah, Jesus. Di ba? Hallelujah, Jesus. Kasi kapatid, yung mga apostoles, sila yung builder eh. Di ba? Sila yung nilagay ng Panginoon in governing. Ano po? So, ibig sabihin, binigyan sila ng governing authority. Di ba? Kaya kung gusto mo na lumaban at makapagdigmaan sa mga demonyo, di ba? Yun yung i-honor mo. Governing authority. Di ba? Kahit naman nakakakita ka, kung wala kang governing authority, nga, kahit naman po marunong ka magsalita, kung wala kang governing authority, anong gagawin mo? Magsasalita ka lang, pero wala makikinig sa'yo. Di ba? The pastor, di ba, magsha-shepherd ka, pero kapag wala kang governing authority, tingin mo, baka sinuwag ka na ng mga tupa mo. Di ba? If you are a teacher, yes, kaya mo magturo, but if you don't have a governing authority in teaching, ay nako, di ba, Nanay Ann? Sasakit lang ang ulo mo kasi ikaw pa ang tuturuan ng mga tinuturuan mo. That's why we need. Kaya nga sinabi doon, first is the apostle. Because we need that. We need to be placed in order or in this governing authority. Kasi bakit sila nagbibigay niyan eh? Kaya nga sabi ng Bible na we need the blessing of the Lord and we need the blessing of what? Man. Aray mo. Siya larabaray kiaro mo no sun nilelele brusin nilepresika dadabahaya. Nagigets natin? Jesus. Minsan nakala natin pag anointed na tayo, yes, ayaw pa ng 10 pesos of God. Pero pag wala kang governing authority, tawanan ka ng demonyo. Sa tingin niyo po yung mga apostles, sino po ba nagbigay ng governing authority nila? Hindi po ba si Jesus? Anong sabi ni Jesus? Anong sabi ni Lord Jesus? Humayo kayo. Magpalayas ng demonyo. Benediction yun. Ibinigay sa kanila yung authority. I give you power to trample the snakes and scorpions. Go preach the gospel. Make disciples. Heal the sick, deliver the people, cast out demons. I-gets natin? Thank you, Jesus. Hallelujah. Natuto po kayo. Natuto po ba tayo? Thank you, Lord. Kung tayo po yung natuto. Number 3, they discover the favor of God. Ano po, isa sa mga sekreto ng mga disipulo ay yung na-discover nila yung pabor ng Panginoon. Kayo ba, na-discover nyo na ba yung favor ni Lord sa buhay nyo? Kasi kung hindi mo pa na-discover yung favor ni Lord sa'yo, may hirapan ka talagang gumalaw sa ministry pinagkatiwala ng Panginoon. Kasi bakit? Hindi mo alam kung saan ka favored eh. Diba? Hallelujah. Ngayon, if I am favored by God financially, madali akong gumalaw financially because I am favored by God there. Katulad ni Joseph. Pero kung ako'y favored ng Panginoon in governing, diba, mas madali akong gumalaw doon. Wala man akong finance, but I have the governing authority. I can easily work on it. Ngayon, ang tanong ko sa inyo mga kapatid, saan ka nilagay ng Panginoon at ano ang favor na dala-dala mo? Hindi pwedeng laging hashtag favored. Hallelujah, Jesus. Hashtag flavored. Diba? Favored. Sabi dito, with great power, the apostle continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus Christ. And God's grace was so powerfully at work in them all. Ano po, saan sila favored? Sa power na ibinigay ng Panginoon. Kahit ginamit nila yun ang ginamit. Ano po? Hallelujah, Jesus. Sinabi ba doon na nagpakain sila na nagpakain? Sinabi doon, naging favored sila because they do what God says unto them. Heal the sick, deliver the people, cast out demons. Yun ang favored sila. Kaya kung favored ka in healing, favored ka in deliverance, favored ka in many things, do it. Thank you, Jesus. If we want to experience God's blessing, we need to first be obedient to His purpose. Kung gusto niyo po maranasan
yung pagkilos ng Panginoon. Ngayon pa lamang kapatid, makipag-unite kayo. Di ba? Kasi kung imputated ka, bala ka. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Di ba? Pastor, may church naman ako. O, may church ka nga, sinisiraan mo naman. Matingin mo naman. Tingin mo, united ka dyan. Di ba? May church ka nga, chinichismis mo naman yung pastor, aray mo, pakak. Di ba po? Therefore, with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at His coming. Ano po? So sinabi po doon ng ating pong Panginoon, as an obedient children, do not conform to the evil desires, hallelujah, you had when you live in ignorance. Ano po? So wag na tayo mag-conform doon sa mga makademonyong desires na meron tayo dati. Di ba, kung makademonyo yung isip mo at lagi ka na naman judgmental, aba, ibago-baguhin yan. Ano po, i-renew mo. Di ba? O kaya naman, pumunta ka sa pastor ninyo, magpatuktok ka lang. Para baka sakali, pag nauntog, or pag natuktukan ka, baka sakali ma-renew bigla. Diba, ganun yung mga camera, pag ayaw gumana, pitikin mo. Yung radyo, pag ayaw, di ba? Yung TV, pag ayaw gumana, try natin. Diba? Let's see if you will be renewed. Diba? Pasapak lang ng isa. Ano po? For you to be able to be resetted, to be formatted. Ano po? Hallelujah, Jesus. Sabi, grabe naman itong pastor na ito. Mapanakit. Answer to the prayer of God. Ano po? Hallelujah, Jesus. So, and last, the secret of the disciple is the answer to the prayer of God. Ano po? So, hindi po si Lord ang answer ng prayer mo, ikaw ang a-answer ng para sa Panginoon. Diba? When God wanted you to be used as a minister, diba? Huwag ka na mag-pray ng iba, Lord, gamitin mo ako, Lord, 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 Lord. Diba? Ang dami mong Lord, Lord. Diba? Hindi mo walang tinanong si Lord kung ano bang gagawin mo. Diba? Hallelujah. Answer to the prayer of God. Thank you, Jesus. Pinipetition tayo ng Panginoon. Lord, ama ko, gamitin mo po si Ann para sa paglilingkod. Diba? Tapos tayo, hindi po ako tinawag. Sino may sabing hindi ka tinawag? May hindi ka naman papupuntahin doon kung hindi ka tinawag. Diba? Kung hindi ka tinawag, hindi na ka tinakot. Diba? Sabi nga, kung hindi ka tinawag, baka tinulak ka. Natulak ka lang. Kaya ka napunta doon. Anyways, let us pray. Father, in the mighty name of Jesus, I thank you for this wonderful time na ibinigay mo sa amin. Salamat, Lord, sa panibagong araw at oras na ito na patuloy mo, Panginoong, ibinigay sa amin. Dalangin ko po na samahan niyo po kami sa aming journey. Patuloy niyo po kaming ingatan, gabayan at bantayan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kagalingan. Salamat, Lord, sa blessing. Salamat, Lord, sa aming mga leaders, mga pastor. Salamat po sa aming natutunan ngayong gabing ito, O God, yung sekreto, Panginoon, ng mga disipulo upang mapadali na yung aming mga trabaho, Panginoon, bilang mga servant. Upang kami, Panginoon, hindi na magkandaligaw-ligaw, ay sundan na lamang namin, Panginoon, yung guide na ibinigay sa amin ngayong gabing ito. Pagdalangin ko po na palaguin mo sila, pagpalain mo sila, at increase mo po sila, Panginoon, sa bawat oras ng kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, I declare and decree na selyuhan niyo po ng iyong banal at makapangyarihan dugo ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga natutunan, ang kanilang isip at ang kanilang puso, Panginoon. Salamat nga po, Ama, dahil tunay kang dakila sa kanilang mga buhay, sa pangalan ni Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Thank you, Jesus. Thank you, precious Holy Spirit. So, ayun, natuto po ba tayo? Amen. Ayan, hallelujah. Meron po bang nais na magbigay ng insight? Or nais na mag-share na kung ano po ang kaniyang natutunan ngayong gabing ito? Ikaw ba ay na-review? Ikaw ba ay na-offend? Ikaw ba ay kung ano po ang binigay sa inyo ng Panginoon? Ba kung wala naman? Ayan, kung wala naman na, it's 11:29. Ayun, glory to Jesus. Good evening, guys. Shalom, shalom. Ingatan po kayo ng Panginoon. God bless you all, guys, and see you again tomorrow for another Basagan Moments in the Lord. Love you, guys. Bye, everyone.